Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel. And yun, napansin nyo naman na medyo hindi tayo energetic or hindi tayo masaya ngayon. Kasi may napanood po akong isang video or isang balita about po to sa update ng Taiwan at China. So ngayon, medyo nangihinayang or palagi natin na nababahala. Parang ganun. Yun yung exact word or exact term na nararamdaman ko ngayon, nababahala. Kasi kaya kung hindi nyo pa napanood yung balita na sinasabi ko or tinutukoy ko, sabay-sabay po natin siyang panoorin. Handa ang ating gobyerno na ilikas sa mga Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang sitwasyon doon. Kasunod yan ang isinasagawang military drills ng China sa paligid ng Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Winater cannon at pinaligiran pa ng Coast Guard ng China ang barkong yan na kunwaring target nila. Bahagi ito ng Chinese military drill sa paligid ng Taiwan nitong Huwebes at Biyernes. May mga pinalipad ding fighter jets ang army ng China at may idineploy pang mga barkong pandigma. Ayon sa Taiwan, nasa 46 na Chinese military planes ang nakitang dumaan sa median lane ng Taiwan Strait. Mismong China ang nagsabing layo ng naturang military drill na subukan ang kakayahan nilang manakop. Parusa na rin daw nila ito sa bagong Taiwanese president na si Lai Ching-te. Kaugnay yan ang isinusulong niyang pagiging independent ng Taiwan mula sa China. Sa kabila ng mga Chinese military drill, hindi raw titiklop ang Taiwan sa China. Giit naman ng Beijing, dead end na ang issue sa independence ng Taiwan dahil sa One China policy. Kalmado pa rin naman daw at hindi raw naaalarma ang ilang residente sa Taiwan. Pero sakaling mauwi ito sa giyera, handa at may contingency plan na raw ang ating Department of Migrant Workers para sa mga kababayan natin sa Taiwan. Sa huling tala, higit 150,000 ang mga Pilipino sa Taiwan. Rest assured, kasama sa plano yung the manner in which they will be transported. Kapag ang sitwasyon ay lumala, doon na talaga nagkakaroon ng mass nature yung repatriation. Kaya't yung nabanggit nyo, sir, posible talaga mayroon pang hindi gusto mo pero yun nga, as I said, sa karanasan, depende yun sa sitwasyon on the ground. So yun mga idol, no, nakita nyo naman yung balita. Ito po yung, or yan po yung update ng Taiwan versus China. So ngayon, gagaya na sinabi ko nung una, nababahala po ako kasi una sa lahat, ang hirap kapag once na nangyari yung ganong tension or palagi lang natin dumating tayo sa worst scenario na nagkaroon ng giyera kasi, di ba? Wala naman sigurong may gusto or walang sino man na gustong mangyari yon. Pero kagaya nga ng narinig nyo sa balita, may plano na po yung DMW natin or government natin sa Pilipinas na ililikas po yung mga kababayan or mga Pinoy na nandito sa Taiwan. So, para sa akin, nanghihinayang kasi syempre lalo sa akin, bago lang ako dito. Mga 1 year mahigit pa lang ako dito. So, sasabihin ko po sa inyo yung totoo, wala pa po talaga akong ipon. Kasi yung first year na kinita ko dito sa pagtatrabaho as a factory worker dito sa Taiwan is almost lahat ho yun is pambayad na po ng utang. Lalo na yung lending, tsaka bukod kasi sa lending, may mga utang pa ako. Kasi nag-half cash, half lending ako, pero malaki pa rin ho talaga yung impact ng lending. So nakaka-relate sa akin yung mga kapwa ko Pinoy na nag-lending bago pumunta dito sa Taiwan. So kung ako nanghinaya ako sa sarili ko na 1 year mahigit na po, paano pa kaya yung 6 months pa po, 6 months pa po na nagtatrabaho dito sa Taiwan? Or ang pinaka-worst is yung kararating lang po dito sa Taiwan para magtrabaho. So sila, wala po talaga silang maiipon at may utang pa. So paano kung nilikas? Kasi napansin nyo naman sa balita, hindi naman porket hindi mo gustong lumikas, ikaw ang masusunod. So, kung ano po yung naging plano or naging tugon ng government natin dyan sa Pilipinas, yun po talagang susundin natin. Kahit naman ako, kung tatanungin ako kung lilikas pa ako or hindi, kung sinabi kong hindi, may magagawa ba ako? So, kailangan po talaga natin lumikas. So, siyempre, hindi pa naman kasi yun sure kung after ba ng tension o after ba ng gulo, makakabalik tayo. So, hindi pa naman yun 100% na makakabalik kasi malay mo hindi na tayo pabalikin. Wala ko tayong magagawa doon kasi hindi naman hindi naman kasi yun sinasadya kasi nga kung sakali na dumating yung
sa point na karoon ng giyera, syempre, hindi naman yan weeks lang o hindi ko naman sinasabi na matuloy sana at humaba yung ganong klaseng sitwasyon pero kailangan lang kasi nating paghandaan din kasi mahirap kasi umasa, di ba? So, magiging expectation versus reality. Kaya alam mo naman sa iba ring bansa, nagkakaroon din ng giyera. So, hindi na rin kasi talaga yan, hindi na rin yan bago. Pero, hopefully, hindi wala akong mangyaring gulo or giyera kasi talaga. As in, na malaki yung isang, para sa amin o para sa akin is masakit ko talaga kasi wala ko talaga akong ipon. And also, pinapagawa ko pa po yung bahay ko sa Pilipinas and skeleton pa po siya. Hindi pa siya pwedeng tirahan. Kaya, masasabi ko talaga, wala pa akong ipon. Although, nandun tayo sa bahay kasi ako personally, wala pa naman talaga akong bahay. Pero, um, doon pa kasi binubuhos ko yung pera ko or time ko kasi nga kailangan ko rin ng ibukod yung pamilya ko. So, yun, wala pa ho talaga akong masabing ipon. Kasi for example, kung inilikas man tayo, wala pa po akong negosyo talaga mauumpisahan. Kasi, gaya sabi ko, wala pa talaga akong ipon. Kahit siguro sari-sari store, hindi pa po ako makakapag-umpisa kahit na maliit na punan. Kasi nga, napaka liit ng pera na nasa akin. So ayun, hopefully hindi po talaga matuloy yung giyera na yan kasi alam mo naman doon sa balita, tinatry na po ng China kung effective po ba yung magiging strategy nila kapag once na sinakop nila yung isang bansa o diba ano niya naman sa balita mismo. So akala ko kasi nung una naging laglaylo na kasi hindi naman, pero totoo lang hindi naman ho talaga namin na nararamdaman dito yung tensyon. Kaya yung mga Taiwanese naman dito is kalma lang, okay? Pero hindi pa rin talaga maiwasan na mabahala or mabagabag tayo kasi na una sa lahat hindi naman natin talaga pa tayo siguro nakakaranas ng giyera, syempre, di ba? So, baga panibago or bago sa atin or sa amin na nandito kaya yung tension talagang pataas ng pataas. So, sa tingin ko naman siguro, hindi naman tayo papabayaan ng government yung kung sakaling inilikas na po yung mga Pinoy dyan sa Pilipinas, hindi naman siguro pabayaan, baka may mga program sila na makakatulong. Okay, lalo na sa mga bago. Kasi, maano pa rin, although hindi ko man sinasabing swerte, pero mas may chance na tayo na ng negosyo yung mga matagal na dito kasi malalaki na po or nakapag-ipon na po talaga sila. And also, sa tingin ko nakapagpundar na sila. So, hindi na masyadong burden sa kanila yung sitwasyon. Pero, kagaya ko sa mga bago, napakalaking po talaga problema. And also, alam ko naman na hindi talaga din pababayaan ng mga employer o mga company dito sa Taiwan yung mga worker nila kasi si worker pa rin talaga yung priority nila. So, kapag once ganun naman na nangyari, magbibigay na lang din siguro ako ng update kung nangyari man yun. Pero hopefully hindi ho mangyari. Okay, pinagdadasal ko po sa Diyos na hindi ho yun mangyayari. So sa ngayon, yun po muna yung mabibigay yung update sa inyo mga idol kasi napanood ko kasi yung balita by accident. So ayun, medyo nabahala po talaga ako ng konti. So ayun, sana nakatulong tong video na to. Don't forget to like this video and click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos.